Hey guys! Magandang gabi! Welcome back sa akin channel. Andito na naman po ako si Gandara SRU para maghatid ang latest update and fresh happenings about TVJ and Legit the Recans. So, for today's video, ang mga pag-uusapan natin, Legit the Recans ay pumapatungkol dito sa isa pong noontime show na napapanood po sa GMA Network, Legit Americans. So, mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang isang noontime show na ito na kung saan mga ka-OG ay nabigyan nga raw po ng memo from GMA Network. So, ito na kaya ang inaasam ng maraming Legit Americans. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating mga balita. Samantala, speaking of kinababadtripan ng mga Legit Americans, narito ang hirit po ng kabilang panig na kung saan ang TVJ daw talaga kahit kailan hindi pa rin nagbabago. So, hindi na daw nakapagtataka na wala ng pag-asa ang noontime show ng TVJ. Hindi nila mabanggit na Itbulaga ang TVJ sapagkat allergy nga po sila sa katotohanan na TVJ is Itbulaga. So, kahit ano daw gawin pa ng TVJ, hindi na daw po magbabago kailanman na sila ay wala ng kinang at hindi na patok sa mga manonood. Sabi dito ni Procnoy, Itbulaga, bigo pa rin makakuha ng mataas na ratings laban sa It's Showtime kahit nakapagsanib pwersa sila sa RPN. Hindi impressive at bigo pa rin kung mailalarawan ang sanib pwersa ng TV5 at RPN para sa programang Itbulaga. Nakakuha lamang ng ratings na maliliit or puntos nitong January 6, 2024 laban sa pilot episode last July 2023. Nakakuha ng 8.4 ratings ang points para sa single channel carrier. Napakalayo nito sa kanilang target. Tila hindi naman na-maintain ang magic ng so-called noontime icons dahil hindi na sila nakakaariba basta-basta dahil nagbabago na ang timpla ng panahon. Sa parehong araw ay ginamit na nila ang titulong Itbulaga dahil na rin sa preliminary decision ng lower court gaya ng Marikina RTC na pipigilan ang Tape Inc. sa paggamit ng titulo. So, gets naman na po siguro natin kung anong ibig sabihin ng kalaban. Na hype lang ang nagpapalakas sa Itbulaga na TVJ dahil sa mga issues. Pero kung walang mga issues, hype sa social media, ngangay ang TVJ. So, yun yung nais po nilang iparating dito na kesyo kagaya daw po ng July 1, napakataas, pero hindi naman daw kayang i-maintain. At kung ano-ano pang kanilang sinasabi, na kesyo kahit mag-multiple channel pa ang TVJ, never na daw may babalik ang magic at ang lakas nila. Ito daw ay dahil sa karma na ginawa ng mga ito sa Tape Inc. na tinalikuran at walang utang na loob. Ganon yung kanilang mga binibitawang salita. Naglaho na ang sinasabing iconic noontime magic dahil kahit gamit na nila ang titulo na nanatili silang napako sa 4.0. Kawawa naman sila. Buti nga ang TVJ na nanatili na consistent diba? Sila, mula nung nawalang Itbulaga sa kanila, ilan na lang ba yung ratings nila? From 3.6, from 4.2, biglang lagapak sa 2%. Kita nyo yon? Kalahati ang nawala sa kanila. And hindi na po sila makaariba pa. Ang TVJ na maintain nila, pero sila lumalagapak. So, sino ngayon ang mas mukhang kawawa? So, ginagamit nila ang Showtime ngayon para batikusin ang TVJ kasi hindi nila magamit ang tahanang pinakamasaya para batikusin ang TVJ kasi sila lang po yung magbumukhang kawawa. Sabi pa dito, mas mababa talaga ito kumpara noong nasa poder sila ng Tape Inc. O, diba? Naisingit ang tape at umaere sa GMA Network Inc. Madalang sila makakuha ng below 5.0 rating points. Matatanda ang tatlo pa rin ang labanan. Itbulaga sa GMA, It's Showtime sa ABS at lumipat sa TV5 na ngayon nasa GTV na.
at ang Lunch Out Loud or LOL ng TV5. May pahabol pa po sila dito. Kino-question daw ngayon ng kapamilya fans ang Nielsen Philippines pagdating sa noontime ratings dahil biglang bulusok ang It's Showtime sa 2.7 ratings ratings point nitong Lunes. Hindi, talagang dinamay pa ang mga kapamilya fans. Bakit hindi na lang nila idiretsa na sila yung nagre-reklamo? Ang gusto lang din naman nilang iparating, dinadaya ng TVJ ang ratings. At kaya TVJ ang laging number 1 sa Nielsen. 'Di ba? Dinamay pa nila talaga ang kapamilya fans. Wala naman ako nababasa na nagrereklamo ang kapamilya fans kasi nga ang kapamilya, sa Kantar po yan ako makapit. Kasi talaga namang sa Kantar po ang ABS-CBN. Pero ang tahanang pinakamasaya, oink oink, wag kami oy. Alam po namin na tanging ABS-CBN lang ang kapartner po ng Kantar. Ngayon kung kayo nakisali at nagbayad din kayo sa Kantar, ang masaklap po kasi doon ang pagkakasabi ng Tape Defender, Collegiate Records, nakarecord pa nga po yan na kung saan ang pagkakasabi po dito ang masaklap is that binayaran ng mga halusos daw ang Kantar para sila ang laging maging number 1. Grabe, ang layo po nun sa subscription. Ang subscription, nag-subscribe doon para maglabas ang Kantar ng mga ratings, para malaman ng ABS-CBN kung ano ba ang resulta ng kanilang mga pinaghirapan. Marami ba ang nakakapanood or wala? Yun yung reason ng subscription. Samantalang ang pagkakasabi ng kabila, ng kanilang defender, ng kanilang fans, ay para sila ang laging maging number 1. Diba? Ang layo. So, yun yung pinagkaiba dito. Talaga namang mandadamay pa po kayo ng mga kapamilya fans. Ang gusto nyo lang naman pong mangyari ay tumatak sa isip ng mga tao na tila dinadaya ng TVJ ang ratings kasi bakit sila ang laging number 1 sa Nielsen? Bakit hindi po ang GMA Network ang pag-post ninyo ng ratings na kayo ang number 1? Kasi ultimo, GMA hindi nagpo-post ng congratulations sa inyo kasi alam din nila na yun talaga ang tunay na ratings. Nako, kung kayo ang number 1, mabilis pa sa 4:00 din ang GMA sa pag-post dahil ang nasa kanila ay tahanang pinakamasaya, di ba? Pero wala, ngangay din, di ba? Samantala, pag-usapan naman natin ngayon, Collegiate Records tungkol sa Showtime na kung saan ay nakatanggap nga raw po ito ng memo or ng warning mula po sa GMA Network. So, another warning na naman po sa Showtime. Grabe, dapat daw alamin ang kanilang limitasyon. Base po dito sa report ng Baklitas sa Energy FM. Ayon sa kanilang report ay tila na overwhelmed masyado ang Showtime, ang mga host rather, dahil dito po sa success ng palabas ni Kim Chiu na linlang. So, since nasa GTV, sister channel ng GMA7, ang Showtime, meron pong kasunduan na bawal po silang mag-promote ng mga palabas na nasa Kalabang Channel. So, speaking of Kalabang Channel, malamang po yan ay sa A2Z, TV5, basta hindi po sa GMA7. Puro sila, di ba? ABS-CBN. Di ba? So, parang ang hirap din para sa kanila na gawin ito. Usually, ang nag-guest sa kanila ay mga taga-ABS. Pero ngayon, ang mga taga-ABS, tingnan nyo naman, sa TV5 po nagpo-promote. Hindi po makatuntong sa Showtime. Kaso parang hindi ata nakapagpigil sa sobrang kasiyahan ni Chang Ami na batiin si Kim Chiu dahil napaka-successful ng linlang na mapapanood sa TV5. Napanood naman na po ito noon, pero ngayon nasa free TV na at nananatili na trending pa din. At ang balita pa nga, Collegiate Records ay natatalo ng linlang ang mga palabas ng GMA Network.
O, di ba? Insecure ata ang GMA. Hindi ata totoo ang sinasabing wala ng network war kasi nanggigil ang GMA Network at binigyan ng warning ang Showtime. Dahil lang yun sa pagbanggit at pag-congratulate kay Kimi. Si Kim Chu, syempre co-host nila yan. They are happy sa success nito. Pero wala mahigpit masyado ang GMA Network. Pero kung sa bagay, kung tutuusin naman, ay bago pa man sila makalipat sa GMA Network, ay meron na silang kasunduan for sure. So, pinirmahan nila yan, ibig sabihin pumayag sila. Therefore, Showtime na rin talaga ang may kasalanan. Yun nga lang sana i-consider naman nila. Co-host nila yun di ba? Sana may konting consideration. Lalo pat congratulations lang naman. Wala naman sinabing, panoorin nyo araw-araw. Wala naman ganun. Klaseng promotion, tanging congratulations. Pero wala, mahigpit po talaga ang GMA Network na nakalagay naman sa kanilang kontrata. So, walang magawa ngayon ang Showtime kundi ayun nga, nabigyan sila ng warning. Nako. Ano po inyong komento dito, Kalidja Tabicans? Kasi feeling ko, pag laging ganito, baka mawala ng gana ang ABS-CBN at hindi na makipag-partner pa sa GMA. Pag nagkataon nga ngayon na naman ang GMA at lalakas naman ang partnership ng TV5 at ABS-CBN and lalamunin ng TV5 ang GMA Network. Although, nasa tama rin naman ang GMA. Nasa kasi yun, nasa kontrata. Pero hindi mo rin kasi may iwasan na mabatikos din or hindi maiwasan na mabatikos ng mga netizen ang GMA dahil, di ba nitong nakaraan, sabi, wala na daw network war. Nalala ko nung mag-guest si Alden Richards para na rin daw i-promote na wala ng network war. Pero anyari, insecure nga ba ang GMA Network, guys? Kaya binigyan nila ng warning ang It's Showtime kasi nga ang chika natatalo ng TV5 ang GMA Network. So yung mga panggabing palabas at panghapon umaarangkada ang TV5. So siguro masakit para sa kalooban ng GMA Network na teka, di ba kami na yung widest network? Di ba kami naman yung malakas ang signal, pero bakit ganon? Natatalo pa rin talaga sila. Kayo po, anong inyong say patungkol po rito? Kitang-kita naman po, di ba? Alin lang, 9.0 po ang ratings. Grabe, ang taas. Samantalang katapat po nitong show na Love Day Repeat ng GMA ay 7.3 lamang. So, talong-talo po sila, di ba? Kaya maybe, ganun na lamang din ang naging aksyon ng GMA Network. Ang mabigyan ng warning or bigyan ng warning ang Showtime. Samantala, sabi dito ni S. Cool, yung tape at ang attorney, ang hilig nilang manakot. Grabe, wala ba silang alam na diskarte para mapanalo kaso nila? Kasi puro talo kaso nila. Kaya nanggugulo na lang. Speaking of ng gugulo, marami pong naguguluhan talaga, Kalidja Tabicans. Ang gulo daw ng apela ng tape. And then, sabi ng tape, nagugulo daw ang tawag doon, batas. So, ang gulo talaga. Ang gulo ng sitwasyon, ng tape at ng TVJ din, guys. Pero sana tayo po, ang wag magkagulo-gulo. Dapat ay isa lang po tayo. At dapat sama-sama tayo magkaisa sa pagsuporta sa TVJ sa kanilang laban na ito. About naman sa diskarte, isa pa yan. Isa pa yan na mainit na pinag-uusapan sa social media na kesyo, wala bang iba daw diskarte ang tape? Hindi kaya daw alam na ng attorney ng tape na wala silang laban. Ipinupush lang talaga ito. Kasi ito ang gustong mangyari ng Tape Inc. Ang lumaban hanggang sa dulo. Sabi naman ni Sweet Violet, maganda ring gabi. Ang Tape Inc. ang nanggugulo. Grabe nga naman sa pa-caps lock. Gigil na gigil. Sabi naman dito ni Ulysses Tayatak,
maluwag tornilyo ng tahanang walang pundasyon. Sabi naman ni Ellen Rivera, maganda rin gabi din, nanggugulo na lang ang tahanang pinakamasaya para tumaas ratings. Pero effect, lalong bumababa. Naunahan na sila ng Showtime. Mas panonoorin ko Showtime kaysa sa magulong tahanan. And about nga po sa pagtaas ng ratings ng Showtime, lagi ko namang sinasabi guys, no, alam niyo naman po yan na TVJ, ang Itbulaga at ang Showtime, friendly competition yan mula noon at never namang nanalo no ang Showtime sa longest running ng time show. Ang TVJ din at the same time, wala pong dapat na patunayan pa. Umarangkada man ang Showtime ngayon, mananatili na untouchable ang TVJ at sa kanila ang corona ng pagiging number 1 and longest running ng time show. Hari ng tanghalian. And mas okay po ang Showtime kaysa sa tahanang pinakamasaya, di ba? Anyway, sabi pa po dito, sila naman tape ang nanggugulo kasi nga walang isip, kaya hindi sila nakakaisip ng title or hindi makaisip ng title nila na talagang gagamitin nila. Kaya nga pati dito sa tahanang pinakamasaya, hindi rin sila makontento. Talagang umihirit pa, baka sakaling mabawi ang titulong Itbulaga. Pero asa sila dahil ang TVJ hindi rin basta-basta susuko at ipaglalaban ang dapat po talaga ay sa kanila. So, hanggang dito lang muna guys, ang aking update sa gabing ito. Pa-comment lang po sa baba ng inyong mga komento sa loobin at reaction. And syempre guys, huwag niyo pong kakalimutan na pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating mga balita.